Magandang umaga, kumikinang ina! Ano na? Panira talaga yung trabaho sa tsismisan. Ay nako! Bakit ba, alam mo, sana talaga dumating yung isang araw na Ano? gigising tayo, Na? mayaman na tayo kasi sasabihin sa atin ng mga magulang natin. Ito yung mga, minsan mga intrusive thoughts ko, Jegs, mga naiisip talaga ko talaga na isang araw sasabihin ako ng nanay ko, anak, meron akong sasabihin sa'yo. Tapos sasabihin ko sa kanya, ano po yun? Mayaman talaga tayo. Meron talaga tayong generational wealth. Gusto ko lang na wag kayong magpakatamad kaya inalaw ko kayong maging mahirap. Gusto ko ganun. Alam mo, ako may ganyan din akong isip dati. Diba? Sa akin naman iba, na ampun ka lang talaga yung mga magulang mo. Ay, mga mayaman. Grabe, Jex. Hirap na hirap na talaga tayo sa buhay. Ganito na talaga tayo mag-isip. Oh. Diba? Para mga ganon. Isa pang intrusive thoughts ko minsan. Ito yung, nasabi ko na ata to, pero i-mention ko lang ulit, just in case. Ito yung isa sa mga naiisip ko talaga minsan. 22 years na ako sa radyo, 22 years na yung tambalan, di ba? So, minsan may mga naiisip ako ng ganitong mga moments eh. What if merong tambalanista na super yaman? Tapos, yung mga last few days niya on earth, alam mo yun, yung mga last few months, kung yung tambalan nagpasaya sa kanya. oo, correct. Parang baka yung tambalan yung nagtawid ng buhay niya, kaya na-extend pa ng 6 months, mga ganun. Tapos, itong tambalanisang to, super yaman. Tapos, ito yung mga na-imagine ko talaga. Tapos, sa sobrang yaman niya, hindi na need ng mga anak niya ng kayamanan pa kasi may mga share na sila. So ngayon, nandun na siya sa kanyang deathbed. Or bago pa siya makarating sa deathbed. Nasa last will niya. Nasa last will na niya yung bigyan ng si Nicole Ayala. Kapag ka meron pong may balak na ganyan, sasabihin ko po kung ano pong real name ko. Actually, nasa Google naman. Kasi baka hindi valid sa last will and testament kung halimbawa ang nakalagay doon Nicole Ayala, 'di ba? Yan yung mga minsan naiisip ko pagka ayoko magtrabaho tapos gusto ko na lang na sana bumangon na lang ako mayaman. Yan yung mga naiisip ko talaga, valid talaga. Iniisip ko what if may sobrang yaman na tambalanista na maaring noon pa siya tambalanista or recent lang. Tapos neto lang na-discover. Tapos yung mga anak niya hindi na kailangan ng mga yaman, ganyan. Tapos lagi na niya naririnig sa radyo na pagkain lang sapat na para dun sa tambalan, di ba? Hindi imposible yan, di ba? Imposible yan kasi ako meron akong nalaman na kwento din na dati siyang caretaker Ayan, ng totoo. isang mayaman na mag-asawa. So Correct, siya correct. nag-aalaga. Correct. Tapos nung namatay ito, nawala itong dalawang mag-asawa na ito, walang nag-claim tapos ipinamana doon sa Diba? caretaker. Yun ang mga naiisip ko. So yung caretaker naka-fortune. Correct! May malaking magandang bahay. Walang pakialam kung may rollback o increase ng presyo ng diesel, di ba? Saka wala talagang may nag-claim na any family. Tingnan mo. Yan yung So mga, posible? Diba? Hindi imposible. Kasi parang imposible na yung, mas imposible na isip natin na meron pala talaga tayong generational wealth. Kasi kung meron talaga tayong mga wealth na pinamana, siguro naman hindi naman ipagdadamot sa atin, di ba? Tama. Wala. Ang naipamana lang sa atin na yung itsura natin, may mga sakit na naipamana. Generational wealth o yung kayamanan mula sa aming mga henerasyon, wala. Wow. Parang mas posible pa yung merong matandang tambalanista na malapit ng mamatay na padadalan tayo ng notice na a-attend tayo ng hearing para sa last will and testament. Ako nung bata ako, parang talagang iniisip ko yung pag namatay tong lola ko, baka may pamana sa akin totoo. Di ba na may mga ganun? powers, Correct. may mga baston ba dyan na may mga virtud. Uy, pero alam mo, meron akong kakilala na totoong may pinamana sa kanya na yung lola, pero kasi mga nanggagamot sila. So, ang pinamana, meron talagang pinamanang ako, bartud ba yun pa? Basta parang bato na yung niluwa. Oo, totoo talaga, literal. Tapos basta, ewan ko kung, kasi nagiinom kami nung time na yun eh. So hindi tayo sure kung habang nag-iinom tama ang usapan. Pero may mga gano'n na pamapamana. Pero may tama na. Medyo may konting tama. So
Hindi natin alam kung kwentong lasing lang ite, di ba? Oy, Wala batiin lang. ko lang pala si Sir James Vargas, yung driver namin ni Uy. Lala. Kasi talagang tinurbo niya para makarating ako. Galing po Uy. kami nga Muntinlupa. Salamat, Sir Oo. James Vargas. Sir James, maraming salamat. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi Oo. nakarating dito si Diego Bandido at si Lala Banderas ng maayos at mabilis. Yes. Diba? oo. Shoutout po sa lahat ng mga chuper. May rollback today, ha? Ay, ganun ba? Oo, may rollback. Parang manhid na ako. Alam mo, yun yung masaklap na katotohanan, no minsan tinatanggap na lang talaga natin. Oo. Hindi, ganyan din siguro talaga yung resilience ng mga Pilipino. Na kapag ka may dumadaan ng mga pagsubok na mga challenges, oo, magrereklamo, oo, aaray, pero eventually mag-a-adjust. Pero hindi naman ibig sabihin na porke resilient yung mga Pilipino, hindi na, wala nang gagawin. Correct. Tinanong ko nga Oo. kanina si Sir James. Sir James, kamusta na ngayon yung biyahe? Oo, Sabi bilang niya, chuper siya. medyo okay na rin din kasi may rollback pero medyo mahirap pa rin din. So kumbaga, kung sa kainitan ng pagtaas ng petrolyo, Oo. 'di ba? Kahit pa paano kumalma tayo. Kumalma tayo Yan. Kasi nga, nagsiset in na ulit yung nag-a-adjust tayo. Oo. Yun lang yung masaklap na parang hanggang kailan po mag-a-adjust yung mga Pilipino. Baka naman po. Ayan. Hanggang dun lang. So kanino mo? Ay, hindi, hanggang dun lang. Next topic Hindi, na. Nicole. Yun ang kailangan namin malaman. Ayoko. Alam niyo na kung sino dapat. Hindi kasi yun yung minsan na at hindi ito national level. Minsan sa relationship level. Tama. Tingnan mo, 'di ba? Nag-a-adjust ka na lang kahit alam mong red flag talaga siya. Oo. Nag-a-adjust ka na lang kasi nakasanayan mo na lang, Oo. pero sa totoo lang, mali na yung treatment sa Hindi na tama, 'di ba? Eto- Nag-a-adjust ka na lang. May kailangan gawin Oo, eh. ito hindi magandang state na mararamdaman yung hopelessness. Kasi wala naman. Sige, Oo, tanggapin ito na ko lang. Oo. Siya na lang yung pwede magmahal sa akin. Oo. Or ito na yun talaga. O parang national level, balik tayo. Ito na yung bansa natin, tanggapin na lang natin. Hanggang Tapos? kailan? Hindi, hanggang kailan lang. Hanggang dun lang. Yung comment ko, because I love my life. Diba? Choose your battles, Alam mo, Nicole Ayala. kung sino na naman nag-step up yung yung Aktivista. aktivista na Nicole Ayala. Yung aktivista Bigla Nicole na naman Ayala. nagsalita. Oo, tapos may nanghila sa kanya. Alam mo kung sino nanghila? Sino? Yung nanay na Nicole Ayala Oo. na nagsasabing, Ayan ka na. kalma lang. May mga anak kang kailangan protektahan. Pag nategi ka, kakadaldal mo dyan, patay tayo dyan. Diba? Pero totoo yun. Sometimes, tinitiis na lang natin ang maraming Oo. mga bagay just because nakasanayan na lang natin. Sanay na lang tayo sa, di ba, parang, ay naku, bakit ako bumabalik sa national level ulit? Ayan. Nakakalungkot naman Oo. kasi tayong mga Pilipino, we deserve better. Yun kasi, na nga. di ba yung korupsyon, mali-mali tayong nawawala hanggang dyan Oh, din po ako. anong sinasabi mo? Wala lang Anong po. mali-maleta Alam mo, magsabi? Yung si Sir James Vargas, Oh. kaya mabilis, driver sa dati na ambulansya daw. Kaya pala. Oh. Kaya pala turbo. Okay. Hanggang doon na lang po sa maleta, period. Ay, nako. Pero totoo, kasi alam mo, ang ganda ng Pilipinas. I must say, super ganda talaga ng Pilipinas. Ang daming mga pwedeng, mas maganda na nga yung Pilipinas, maganda pa yung feeling ng mga Pilipino. Oo. Kasi naalagaan sila. Hanggang doon na lang. Ayan. Pero ito, Oo. ang mga tao, mga Pilipino, sabi, krisis, naghihirap. Kasi nung nakaraan, nung nag-ikot-ikot kami, napunta, nagawi tayo ng Okada, ang daming mga nag-swimming doon. Sabi ko, hala, parang walang krisis. Actually, Jigs, meron nga akong pinuntahan recently lang din, parang regular day na mall. Ang daming tao. Ay, di, saan ako pumunta? Pop Mart. Okay, so yung Pop Mart kasi, hindi naman siya kamurahan. I mean, ang daming mga accessories na pwede mo mabili na mas mura na walang brand. So, pag Pop Mart, ibig sabihin, yung mga pupunta din talaga doon na magpo-purchase ay yung mga medyo meron din talagang extra. So, nandun lang ako, tingin-tingin. Walang extra hanggang doon lang sa tingin-tingin. Pero, makikita mo doon sa, kasi iba yung tingin-tingin sa makikita mo doon sa counter na marami nakapila kasi magpo-purchase. Nung time na nandun ako, ang haba ng pila, tapos mga box, sabi ko, ay, parang hindi crazy sa Pilipinas. Ay, eto na lang. Di ba nang pumunta tayo sa Mayet de la Rosa? Ay, oo. Di ba? Correct Grabe yung ka. mga bumibili
na Oo, nga, daming lakas. bumibili. Congratulations. Alam mo ba, ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry ay nanalo ng Best Booth Wow. sa recently concluded the franchise sa Asia Expo. Eh. Sa non-food category, Best Booth ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Totoo, yun na lang. Oo, Di ba may isip sabi mo, mo, hindi nila in-expect kasi Oo. konti lang yung tao na Correct. may bibili doon. Kasi franchise na naman ang binibenta doon. Oo. Ang ending, ang daming bumili ng ginto at ng diamonds. Ay, grabe. Di ba? Oo. In fairness, sa mga Pilipino, saan po ba yung mga natatago niyong yaman? Kaya nga. Pakishare naman po. Meron po ba kayo dyan generational wealth na hindi namin alam? Oo. O meron kayong matandang tambalanisang madaling mamatay na pwedeng Ayun. pwedeng Bulungan makilala niyo po. na. Na pwede nang makilala at pwede na pong bulungan. Oo. Pero siguro I guess gano'n na lang Parang kung halimbawa wala ka nang magawa sa isang bagay, adjust ka sa ibang bagay. I guess ganun yung mga Pilipino. Oo. Ganun yung resilience sa mga Pilipino. Okay, so wala na akong magagawa dun sa aspetong national level na hanggang dito lang yung kaya nilang gawin. Alam nga namang dun lang ako dumepende. Oo. So gagawa ako ng sariling paraan para kumita. Diskarte din naman talaga yung In mga Pilipino. fairness. Kasi ako nakita ko rin din yun nung Sunday. Dito naman sa Soy Sing naman. Na event. Oo, sa Oo. ACS. Hi, ACS family. Oo, salamat ACS. Salamat. May mga tao doon na yung, alam mo, makakapagtayo ka ng mini sari-sari store. Sa kasi dami ng ang daming binili. libre. Correct. Hindi binili yung mga libre. Talaga, doon sa mga booth. Oo. Nakakapuno ng malalaking bag. Correct. Oh, Pwede diba? ka tumayo talaga na, Hindi, no? tsaka kung Swising event, ibig sabihin for din to, di ba? For mga nagbebenta. Yes, oo. Ang haba ng pila nakita ko sa video Sobra, mo. So oo. alam mo, ganun yung mga Pilipino. Oo. Resilient, nag-adjust to the times, lumalaban. Oo. So kung ikaw ay ganyan, parang feeling mo, wala na, end na to. Hindi. Oo. Ang mga Pilipino, ipakita po natin mga kabisyon, ang mga Pilipino ay marunong lumaban. Di ba? Sabi Hindi nga- tayo nag-give up. Sabi nga naman nakausap natin mga negosyante, di ba? Pag may krisis, ibig sabihin may magandang epekto din sa ilang negosyo. In fact, may ganun din Oo. naman. Hindi naman sila masaya sa krisis, Oo. pero alam mo yun na meron din magandang epekto sa kanila. Tama. Hindi ang magandang epekto, tumitibay din tayo. Correct! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you. Ganon. Oo. Tumitibay din talaga tayo. Oo. Pinapatibay na lang din tayo. Totoo yan kasi Sanay na kasi din tayo. Parang- Parang, ko, nasa DNA na rin din Yun na, na nga. di ba? Dumaan tayo sa comfort women, oo, di ba? yun na nga. Yun nga, kaya nga yung sinasabi ko na, okay, nasanay na lang tayo sa hirap. Nasanay na lang tayong nadadaya. Oo. Ay, hindi, nasanay lang tayo sa hirap. Oh, mga inju Oo, tayo, di ba? Mga nasanay tayong aliping sa gigilid. Oo, yan. Ganyan. Pero sana dumating din yung point na hindi na tayo yung kinasanayan na lang. Oo. Yung parang hindi tayo comfort women, pero we're going to be comfortable. Yes, oo. Ganon. Yung parang yung mga pinagdaanan natin mula sa mga ninuno natin. Sana kahit papaano, dahil pinagdaanan natin mahirap, maayos na dapat yung Sa buhay atin, natin. Kasi diba? yung naghirap yung mga ninuno natin. Correct. Sila na yung nag-umpisa. Oo. Tapos, eventually, yun. Parang nangyayari, ganun pa rin. Bakit? Anong sinasabi mo? Wala, sabi ko magpahinga na tayo. Oy, live pala tayo sa YouTube, Oy, live tayo sa Oo. YouTube. Ayan, sa Maraming mga- salamat. Sa mga nasa YouTube dyan, hello po sa inyo. Hello and shout out to you all. Thank you Ayan. very much sa pagtutok sa amin. Mag-shoutout lang tayo si Rica Maykang. Hello po, shoutout po from Banga, South Cotabato. Ayan. Thank you Adelantar po. family, hello. Salamat po ng marami po sa inyo. Thank you mga kabisyo. Sabi pa ni Earl, PS, sana ma-experience ng Pilipino na makapag-travel para malaman natin gaano tayo ka-deprived. Ay. Pero alam mo, pag nakabasa ka rin naman ng mga makabasa ka rin ng mga posts or captions ng mga foreigners, kung gaano naman din sila gandang-ganda sa Yes, Pilipinas, oo. mapaproud ka din talaga Madami talagang mga nade-deprive talaga tayo sa maraming bagay. Oo. Hindi, tsaka siguro, Jigs, alimbawa, for example, if you wanna go to another place in the Philippines, sana pag Pilipino hindi masyadong mahal. Mhm. Kasi 'di ba kinikwento ko nga Oo. sa iyo papuntang Boracay, pinag-compare ko yung going to Boracay and then going to Hong Kong and Macau Mas ay mura halos magkakaparehas. Oh. Magugulat ka pa, ganito na kamahal pumunta dito. Dapat ganun nga eh. Oo, mga na ganyan. pag sa local tourist, mababa. At kahit tayo nga lang, hindi natin mapuntahan yung sariling atin eh. Hindi, kasi Diba? paano? Medyo maharli ka. Oo, kaya ang ginagawa ng iba, pareho lang din naman, diba? Sabi mo sa Hong Kong. sa Hong Kong, okay. saka sa Macau. Parang kunyari, magdadagdag ka na ng konti, nasa ibang bansa ka na. Oo. Ganun. Pero sa totoo lang, ang dami magagandang lugar talaga dito sa Pilipinas. Super duper. Ayan. So, ano ibig mo sabihin? Wala naman.
gustong patamaan, sabihin, ano lang to, kwentuhang magkakaibigan. Oo, tama. 'Di ba? Na sana, yung siguro sinasabi ni Earl, yung sa, lalong-lalo na pagtungkol sa healthcare. Mhm. 'Di ba? Totoong maging mahirap sa Pilipinas pag meron kang sakit. Oo. Hanggang doon na lang. Ayan. Charot. Pero totoo, we've seen that Kasi a lot of ang times. isa sa mga nakausap ko si Dennis Guevara, di ba? Kasi nung Sa ibang bansa, Oo, taga-ibang bansa to. Sa Amerika, nung binanggit ko yung condition ko dati sa kanya na yung kailangan ko ng CPAP, doon sa kanila libre. Libre nga yung CPAP doon. Oo. Or mas mura. Oo. Yung CPAP machine po, Parang yun yung... insurance ata yung kasi anytime pwede sila magpalit eh. Kaya nga Oo. Pero pag hindi mo naman ginagamit, babawiin ng insurance para may ganong Oo. klase. Dito, Bibilin mo siya, mahal po siya. o kung may sleep apnea ka na hindi mo alam, kaya namamatay, iniisip na ay nabangungot. Pero hindi pala, kondisyon na pala yun eh. Dahil nga ang mahal ng Ng mga imagine mo machine. isang jeepney driver, tapos Na may sleep apnea. Una sa lahat, paano niya pa ma-detect yung kanyang sleep apnea? Magsi-sleep study pa siya. Oo. Yung sleep study mismo, ang mahal. Oh, so ano yung sinasabi mo? Wala. Kwento ko lang ang experience ni Princess na bago namin mapa-sleep study yung anak ko, Oh. it took time kasi syempre ilang libo din yun na, tama. na parang umabot ng almost 50K yun eh. Tama. So saan ka kukuha Oo. nun, 'di ba? So, dapat may ginagawa ang blank. Fill in the blanks. Hindi na para kami magsabi. Basta fill in the Sagutin blanks. nyo. Dapat may ginagawa ang blank. Oh. 'Di ba? So yun lang, yun yung sinasabi ko na okay. Eto sabi ni Lisel. Tama po, lagi na lang tayo mga taong nag-a-adjust sa nangyayari sa atin. Wala na po tayong aasahan sa government natin. Oo. Nakakalungkot. Correct. Actually, nakakalungkot talaga yung part na yan. Kaya, yun yung sinasabi natin na tayo na lang yung nag-adjust. Pero dapat sana hindi. Oo. Yun ba? Yung hindi naman sana yung adjust na lang tayo. Pero ganun na lang tayo. Actually, alam ko kaya eh. Kasi pag pumunta ka sa Pasig, So, anong sinasabi mo? wala. Next! So, may sinasabi ka ba dyan? Ano bang point mo may dyan? mga Oo. LGUs kasi na maganda yung ano nila eh. Pagpapatakbo eh. So, Anong sinasabi? Ang sinasabi natin, pwede, posible. Oh, posible. Posible Yun. siya talaga. Kung tama yung heart, Oo. tama yung ano. So, Tama sinasabi mo na, Hindi. Wala namang masyado. Hindi, napapahamak tayo eh. Hindi, pero babalik tayo. Kung di man national level, on a personal note, minsan, tinitiis na lang natin. Kunyari, let's say work. Tinitiis na lang natin. Ito, gawain to ng batch natin ng generation natin. Kaya, Napagtiis. in fairness naman, dun sa mga susunod generation, hindi sila basta-basta magtitiis para saan. Oo, Tayo yeah. kasi, matiisin talaga tayo Oo. Parang nag-a-adjust talaga tayo. Kung Oo. ano ibigay sa atin, adjust talaga tayo. Yun yung DNA din talaga natin. kasi yung mga new generation kasi, pinalaki din naman natin sila na empowered. Oo, 'di ba? Tsaka So, sanay dapat na sila sa karapatan mo. comfort. Oo, Oo. oo. Tayo kasi hindi talaga tayo Oo. comfortable kaya Yan. ganun. Anyways, parang hindi siya basta-basta mapuputol. Parang ano na siya, nasa DNA na ng mga Pilipino yung nag-a-adjust na lang. Yung ba, tulad na ng mga baha. Kasi, Tinibayan na lang yung bahay kasi Oo. wala namang magagawa, 'di Sa ba? baha. Oo, sa baha. Oo. So tibayan ko na lang yung bahay namin kasi hindi ko na makokontrol yung sa Correct. baha. Oh, 'di ba? Oo. Tayo na lang din nag-adjust. So, na sa sana hindi. Sa mga younger generation, importante yung tamang pagboto. Totoo 'yun. Na mga tamang So, anong iluluklok. sinasabi mo? Na magpapaalam na tayo. Hindi, pero I really hope na at least man lang sa generation ng mga anak natin, Yes, ma-experience nila yung talagang good governance. So, na- hindi ka naka-experience ngayon? Hindi, parang hope lang naman. Okay, exit na. Baka kung saan pa mapunta. Kasi pinipilit namin ni Diego maging mabait. Oo. Pinipilit namin mag-filter. Baka hindi na pumapigilan ng pag-filter. Kaya exit na muna Okay. kami. Mamaya tayo Bye. ulit kwento na may wagang Bornay.